Hi guys, today magkakaroon tayo ng shoe review ng Xtep Fengshi 1 version 2. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Xtep Fengshi 1 version 2. Nakita ko yung Fengshi 1, no? Almost the same naman sila ng cushioning setup, ng mga TPU plate. Parang yung sa uppers lang sila nagkaiba, no? Pero kung ako yung tatanungin kung ano mas gusto ko sa dalawa, pipiliin ko to, no? And parang mas pogi siya, mas okay yung design niya. Do pareha sila low cut, dalawa lang colorway ang meron dun sa version 1. Ito sa version 2 may tatlong colorway na magaganda, no? So, mas pipiliin ko talaga to, mas panalo siya itsura and performance, no? Punta na tayo sa aesthetic and material. Low cut po, so parang pang point guard na pang point guard. Ang ganda ng shape niya, ang ganda ng silhouette. Pwede pang ibang sports, pang badminton, volleyball. Para nga siyang volleyball shoes no? Para siyang badminton or table tennis shoes yung shape niya, no? Very mobile yung ankle mo kasi dito, no, makakagalaw na maayos. Gumamit po siya ng dynamic foam light. No, parang nagugustuhan ko yung dynamic foam light ng Xtep recently. No, kasi dati yung dynamic foam light nila parang napakatigas, parang hindi naman dynamic foam, no? Parang very stiff. Ngayon, parang very bouncy na. No? Maganda. Parang actually maikukumpara ko siya sa quick foam light ng Zen 3. Ng 361 degree AG Zen 3. Ang quick foam light ng Zen 3, gusto ko yun no? Very bouncy, very responsive. Yung uppers niya, by the way, TPU knit po siya. Very supportive. Mukhang matibay kahit ipang outdoor pa, no? May mga infusing din kasi. So kahit mag-toe drag ka, tatagal po ito. May TPU plate dito. May TPU dito sa heel counter. No? Very supportive po to. Perfect po yung heel counter niya. Meron siyang parang torsion plate na maliit. No, parang bar lang siya So, hindi masyadong ramdam yung torsion support nito. So, dahil dyan guys, aesthetic and material, bibigyan po natin siya ng 8 out of 10. No? Mataas pa rin naman considering na TPU lang yung kanyang torsion plate and maliit lang. Mataas pa rin kasi okay yung uppers niya. Gusto ko yung ganitong uppers. Gusto ko yung ganitong cushioning setup, yung dynamic foam light. Budget shoes po to pero gumamit ng mga magagandang material. So next punta na tayo sa traction and outsole. Makapit po ito guys, no? Squeaky, maingay po sa basketball court. Gumamit po siya ng solid rubber outsole. Mapipindot po dito yung dynamic foam sa baba. Makikita rin dito yung torsion plate na maliit. Sarap! Pero yun, stop on a dime ka dito. Top tier yung traction nito. Pero, ito na. Ang galing, ang galing. Hindi ko ito masyadong masasuggest sa outdoor court. Kasi in-indoor ko lang po siya, no? Pero may mga dragging na po. So parang hindi siya masyadong suitable sa outdoor basketball. More on pang indoor lang po ito, no? I-indoor nyo na lang kasi panalong-panalo na yung traction nito sa indoor Hindi nyo na kailangan itong i-outdoor. Siguro pa minsan-minsan lang. Okay? Okay. And hindi rin naman siya masyadong nag-a-attract ng dust, no? Madali lang siyang punasan din kung nagkaroon ng dust. Hindi rin nagbago Hindi rin nagbago yung traction niya no? Kahit nag-attract siya ng konting dust, panalo pa rin po yung traction. So dahil dyan po, traction and outsole, bibigyan po natin siya ng 9 out of 10. Almost perfect na sana kasi kung pwede lang to sana sa outdoor, mapi-perfect natin to, no? Next, punta na tayo sa safety and support.
Yung heel counter niya po, dahil dito sa TPU na to, no, TPU heel counter, maganda. Kasi very rigid po dito, very supportive. Ang ganda ng lockdown dito sa heel. Ito po yung perfect na heel counter, no? Ganito yung gusto ko. Dahil din siguro may leather, kahit pa paano napatigas din itong leather. So guys, like ko sinasabi, no, importante ang lockdown dito sa heel, dapat maganda kasi ito po talaga yung area na nagli-lessen ng risk ng tapilok. Hindi naman po ito, no? Pero maganda rin na malapad yan, no? Na makapal yung outrigger, which is okay naman yung outrigger nito, meron naman ng konti, no? Pero ang parang gusto ko lang sana ng more, no, itong lateral support niya. Buti na lang meron parang itong lace. Ayan, nakikita niyo ba yung parang sa lacing system niya na parang umaangat na parang flywire, no? Yan, umaangat. Dito rin meron din, oh, umaangat din. So pag sinintas nyo talaga, pag hinigpitan nyo yung sintas nyo, mararamdaman nyo talaga yung support, no? Magdidig in mula sa baba, no? And ang good thing, no, meron din namang infusing, and kung makikita ba yung maayos, may infusing siya, may plastic infusing, pati dito may infusing din. May infusing na. So, kahit pa paano, may konting support. Gusto ko lang sana ng more, no? Do parang pang point guard kasi siya. Gusto ko pa sana ng TPU plate pa or yung sidewall. Or sana nagkaroon ng ganito. Ito, nagkaroon din dito. Or itong foam, sana umangat ng konti, mag-act as a sidewall sana. Kahit konti lang naman. Mapi-perfect na natin to. Kasi ang ganda nito, no? Okay pa. Okay ito, guys. No? And yung uppers niya, supportive naman po. Kaya mataas ang ibibigay natin dito. Itong parang TP unit nila, no? Very supportive po. No? Pero hindi na po yan mag-expand, parang konting-konti na expand dito. No? Safety and support, bibigyan natin siya ng 8 out of 10 kasi parang gusto ko pa ng more sana dito, no? More din dito sa medial, more sa lateral, para sa mga jab step, euro step ko talaga maging covered ako, no? Next, punta na tayo sa fit and comfort. Well padded naman, no? Yan naman yung laging napagmamalaki ng ng X-step. Well padded naman all throughout. Parang gusto ko lang sana ng Achilles pillow pa dito, no? Hindi naman deal breaker, no? Yung iba hindi naman kailangan Achilles pillow. Ako lang parang humihingi lang ako ng Achilles pillow dyan. Yung step in comfort dito maganda. Yung dynamic foam po talaga malambot. Gusto ko siya. Meron po itong regular na Ortholite insole. Okay din naman. No, malambot pa rin naman kahit pa paano. Marami naman po siyang 4-foot flex. Wala kasi siyang torsion plate, so walang pumipigil, no? Maraming 4-foot flex, heel to toe transition, maganda. Very mobile yung ankle mo dito, yung paa mo dito kasi low cut po siya, no? Last year, isa to sa mga pinakamagaan na X-step shoes, no? Yung fit nito, guys, halatang halata naman na wide foot friendly to. Tingnan nyo yun, guys, no? Makapal po yun dito sa toe area. Makapal, maluwag, maluwag po. Hindi, wow. So matutuwa dito yung mga wide foot na mga ka-ballers natin dyan, o mga ka-basketball natin. And anyway, guys, huwag kayong matakot na bumili ng mga wide foot friendly na sapatos kasi healthy sa paa yun, healthy sa tuhod yun. Nalilesen yung risk ng pain saka ng injury, no? Kasi nga dapat talaga pag bumabagsak tayo galing sa talon, may space pa para mag-spread yung mga daliri ng paa natin, no? So wag tayo masyado sa mga narrow na sapatos, no? Okay. Kung gusto nyo lang ng snug fit pa, siguro mag 1 size down kayo or mag 0.5 size down kung gusto nyo ng snug fit. Pero kung wide foot na kayo, proto size na kayo dito. Okay? So dahil dyan, guys, fit and comfort, bibigyan ko rin po ito ng 8.5 out of 10. No? Kasi magaan siya, very mobile yung paa mo, okay naman yung step in comfort kasi padded siya, saka dynamic foam, malambot. So, mataas po ang ibinigay natin na score. No? Next, punta na tayo sa cushioning. Gumamit po siya ng dynamic foam light. Actually, nilalagay nila to sa mga budget shoes lang nila, no? Pero kasi, parang kahit budget foam siya na maituturing, no? Okay siya sa akin, no? Itong dynamic foam.
Nice. Wala rin kasi itong ano no? Wala siyang masyadong energy return. Wala siyang snapback kasi wala po itong torsion plate na carbon fiber, no? Isang maliit lang siya na torsion plate dito. Pero okay pa rin. Guys, kung US brand ito sa ganitong price point, bibigyan lang tayo ng EVA foam. Yung parang pang tsinelas na foam. No, sila binigyan pa rin tayo ng magandang foam. It's perfect. Perfect. Everything. Wala namang kailangan masyadong sabihin sa dynamic foam, pero gusto ko kasi yung cushioning setup nito kasi hindi niya masyadong kinapalan yung dynamic foam niya. No, sakto lang. Nandun pa rin yung cold feel, nandun pa rin yung impact protection, no? Next, punta tayo sa breathability. Breathable pa rin naman to, no? Hindi lang sobra-sobra. May mga open spaces pa rin naman sa gitna, lalo na dito sa tongue, no? Mas malalaki yung bilog niya, yung butas niya, bilog. So, dito mga 60%, 70% pasok ng hangin, no? All throughout naman, ganun yung material. So, hindi init yung paa mo dito kahit matagal kayo maglaro. Plus yung mesh nga na material ng tang. So, very breathable naman yung tang niya. So, dahil dyan guys, bibigyan na naman natin siya ng 8 out of 10 na breathability score. Next, punta na tayo sa price tag. Ako, dapat hindi na natin to patagalin. Iskura na natin. Price tag, 11 out of 10 na tayo dito, no? Hindi, 10 out of 10 po tayo price tag. Halatang halata naman, no? Parang napakasulit naman talaga nito. Kung point guard ka, shooting guard ka, gusto mo na magaan na sapatos, okay naman yung, lalo na yung heel counter niya, panalong-panalo, magandang cushioning setup, magandang traction, indoor mo naman gagamitin, panalong-panalo po to sa ganitong presyo. Parang 2,800 to 3,000 to, minsan nagto-2,500 pa yata to, 2,700 pag may voucher kayo. So, Ang galing! Ang galing! bang for the buck talaga. Masasuggest ko talagang bilhin nyo to, no? Maglalagay ako ng link dyan, okay? Maglalagay ako ng link dyan, nasa Lazada, nasa Shopee, parang pati TikTok ilagay ko pa dyan kung gusto nyo, no? Pwede na! Legit seller po, no? Kung kailangan nyo ng extra na basketball shoes na pang indoor, on a budget kayo, pasok na pasok po to. Pero kung naghahanap pa po kayo mga pang point guard na sapatos from X-Step, maglalagay po ako ng link dito, pindutin nyo lang po yan. And yung bilog dito, huwag nyo rin po kalimutang pindutin para makasubscribe po agad kayo, para lagi kayong updated sa mga next videos. Kung marami po salamat sa panonood, mag-ingat po kayo palagi, and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!